What's up mga kalahi? Mga kalahing mga Pilipino. Good afternoon sa inyong lahat mga kalahi kong mga kababayan, mga kalahing Pilipino. Ako po'y bumabalik na naman sa atin pong vlog, no? Kalahi Saban Vlog. Political na mga pagbablog, mga kalahi. At kailangan natin na magbigay talaga ng mga reaksyon sa mga balita ngayon, sa mga breaking news. Dahil marami talagang mga naganap, no, ng mga pangyayari na hindi karapat-dapat mangyari sa ating bansang Pilipinas. Kaya ito po si Kalahing Saban Vlog. At ako po ay nanghingi ng dispensa sa inyo dahil matagal po na hindi na po ako nag-active, no? Ngunit tayo ngayon ay tayo na may magpatuloy. Alam naman natin na hindi may mga priority tayo sa buhay, no? Ang ating hanap buhay. Itong papablog natin ay lalo na tayo po'y baguhan lang. Ito po'y medyo umpisa sa atin pong papablog, no? Kaya kailangan na suportahan ninyo ang vlog na ito, si Kalahing Saban Vlog, mga kalahi, no? Mga kalahing Pilipino. Ito po, no, bigyan natin ng reaksyon, no, ang mga pangyayari, lalo na ito po'y mainit-init pa talagang nangyayari, no, sa atin pong mga leader sa ating bansang Pilipinas. Ito po'y patungkol, no, patungkol po ito mga kalahi, no, patungkol po ito sa atin pong mga leader, lalo na sa mga senador. Ito pong nangyaring Senate hearing na naganap nung kahapon yata, yung pinasimunuan ni Amy Marcos, kapatid ng ating presidente, ay ito pong si Bato de la Rosa, no? Ito pong si Bato de la Rosa ay parang parang dismayado siya sa pangyayaring hearing dahil hindi sinipot ng mga eksekutibong opisyal sa atin pong gobyerno. Kaya panoorin natin itong si Bato during Senate hearing ni na Amy. Ito po mga kalahi, no, dapat tayo po ay marunong pong umunawa, no, sa kalagayan ng hearing na to, no. Ay i-play natin muna ang video mga kalahi. Okay, exit lang. Tuluyan nilang isnab yung ating imbitasyon. Wala na mangyari. Wala na respetuhan ito sa isang kapwa co-equal branch of government. So, Madam Chair, I would like to move that we issue a subpoena to these government officials to require their presence in the next hearing. Kung yan, no, mga kalahi. Yun ang nangyari mga kalahi. Sabi ni Bato de la Rosa, inisnab daw sila. Inisnab daw ang hearing nila dahil nilalangaw talaga ang hearing ni Madam Amy, mga kalahi. No, inisnab daw sila. At sabi ni Bato, wala na daw respetuhan. Wala na daw respetuhan dahil hindi sila sinipot ng mga executive na mga opisyal. Hindi sila pinuntahan. Di ba? Tapos, sabi ni Bato de la Rosa, magpa-issue si Bato ng sampoyna para sa mga hindi sumipot. Yung mga inimbita na hindi pumunta sa hearing. Sabi ni Bato, magpapasapoy na daw, nag-move siya para mapadala ng sapoy na itong hindi pumunta sa Senate hearing, mga kalahi. Ito mga kalahi, no, dapat matandaan sana ni Bato de la Rosa, no, na itong pong mga executive na mga opisyal, sila po'y katulad ni Torre, no, nila ni John B. Crimolia. Hindi, mayroon naman silang nasa itaas. Sila po'y sumusunod lang sa utos ng nakatataas sa kanila na huwag sumipot, huwag magpunta. Dahil naunawaan sa karamihan, majority na naintindihan na ang ginawang hearing ng Madam Amy ay parang nagpapagulo. Lalong ginugulo ang kalagayan, ang emosyon ng mga supporter, lalo na sa mga DDE supporter.
Sana para mapayapa po tayo, Madam Amy, wag na sana kang magpatawag ng Senate hearing mo na wala namang kalalagyan. Ano pa ba natin? Ano pa bang may pakinabang pa ba yung mga hearing ninyo doon na nandoon naman si Tatay Digong at saka matagal namang hinamon ni Tatay Digong Duterte na ang itong ICC nagmamadali nga siya. Hinamon nga siya, halina kayo. Baka hindi na ako nyo mabutan, mamatay na siya. Yun ang sabi. Ngayon, nagpahiring-hiring ka pa, Madam Amy. Lalo mong ginugulo ang administrasyon sa kapatid mo. Ano ang klaseng dugo na sa'yo? No, sorry to say that, Madam Amy, no? Kung Marcos ka sana, yung damdamin mo, yung puso mo para sana sa kapatid mo. Lalo mong ginugulo. No? Ito yun ang nangyari. At saka parang dismayado talaga si Bato de la Rosa sa nangyayaring hearing dahil walang nagpunta ng mga dapat iimbestigahan. Ngayon, ito ipakita ko sa inyo mga kalahi. No? Ipakita ko sa inyo at magtanong ako sa inyo kung maaari maglagay kayo ng inyong comment dyan sa baba, sa comment section, kung ano ang masasabi niyo dito. Please, no? Ipakisulat or ipakilagay ang komento nyo para sagutin natin ang komento nyo kahit para naman ay mayroon po tayong mga idea at makakakuha po tayo ng mga opinion ninyo kung ito ba'y tama. Ipakita ko sa inyo itong video na inimbita si Bato at si Bongo sa Quadcom hearing. Ipakita ko ito para naman ay matauhan itong si Bato de la Rosa kung nasa tamang pag-iisip pa ba siya. Tingnan mo itong video, mga kalahi. Tingnan ninyo at mag-comment kayo dyan sa baba. I believe Senator Bongo has said he will not attend, right? Yes. Oo. I think that's also the statement of Senator Bato and Senator Bongo. Again, the invitations are already sent to them in several of the Quad committee hearings. If they do not want to attend, well, we respect that because there's such a thing called interparliamentary courtesy. Yan. Tingnan ninyo mga kalahing Pilipino. Kung naunawaan ninyo ito, mag-comment kayo dyan sa baba, sa comment section ko para ating mababasa at atin pong masagot at makakuha po tayo ng tinatawag opinion na galing sa inyo, yung mga matatalinong opinion. Ito po. Inimbita ito si Bato, si Bongo sa Quadcom. Napaka-dissenting invitation. Hindi sumipot. Kahit ilang bisis pinadalhan ng invitation. Hindi nga sampuy na, invitation. Mabuti nga yung sila si Turi, si Janvic Remulla, dalawang Remulla, sila si Kibo Chudoro, sila si yung ibang pang si Pajardo, General Pajardo, sila General Turi. Mabuti nga nandoon sila sa unang hearing. Kaya ang palpak doon, hindi ka pumunta, Mr. Bato de la Rosa. Ngayong pangalawa, hindi ka na pinuntahan. Napakadali mong mag-isip patungkol sa subway na. Hindi ka naman karapat-dapat. Hindi ka karapat-dapat mag-subway na. Tingnan ninyo, nirespeto kayo ng Quadcom. Walang subway na dahil nirespeto kayo ng Quadcom hearing nila ni Barbers, Abante, Angkop, ni Fernandez at iba pa, nila ni Paduano. Bakit hindi kayo kinulit? Because of interparliamentary courtesy. Talagang mataas ang respeto. Hinayaan kayo. Ngayon, hindi kayo pinuntahan sa eksekutibong opisyal ng ating gobyerno, sampuy na kaagad. Kayo, tanungin ko kayong mga
Mga kalahi kong Pilipino dyan, madidiis supporter ka man o makakamping ka man, Marcos loyalist ka man, maglagay kayo ng komento dyan. Kung anong masasabi niyo dyan. Anong masasabi niyo dito? Ha? Para naman itong senator na to ay lalo niyang maunawaan na hindi sana basta-bastang dakdak ng dakdak siya na wala naman, hindi naman nag-iisip. Mga kalahi. At saka, ipasaboy na mo sila si Turi, sila si itong mga hindi, yung mga general ng mga military, sila si Fajardo, di ba pang, sino pang ipasaboy na mo? Yung mga sekretary, ipasaboy na mo, lalo na si Turi. Si Turi, yun ang huhuli sa iyo. Bato de la Rosa. Wala kang, parang hindi ka karapat-dapat na magpapasaboy na sa kanila dahil kasama kayo ng ating former president na may parating na warrant at huhulihin kayo. Pag ipasaboy na mo ito si Turi tapos i-contempt mo, contempt ng contempt kayo, baka yun ang plano niyo, wala nang huhuli sa'yo. Di ba? Huhulihin ka dito. Itong Turi dahil ito ang tagahuli sa mga matitigas ng ulo ng mga opisyal ng gobyerno, lalo na sa mga senador. Kaya ang payo ko sa inyo, Bato de la Rosa, kayong dalawang Bongo, tumahimik kayo para din hindi sila mapilitang padaliin ang warrant. Yun ang payo ko sa inyo, mga kalahi o kalahing Bato at Bongo. Marami kayong, siyam kayo ang nakalagay sa ICC, yung ICC na state doon, kung siyam yun ang papadalhan, wala lang pangalan. Siyam ang padadalhan ng warrant of arrest. Kaya si Turi, tagahuli yun ng mga kinikilalang matatapang noon, na ngayon bahag ang buntot. Kaya mga kalahi, sino man, magbigay kayo ng komento dyan. At para atin pong pagkukunan ng mga idea, opinion, para lalong lumago itong pag-iisip natin patungkol sa politika. Di ba? Yun, mga kalahi, maraming salamat sa inyo na kayo po'y manood. I-support ninyo itong napakaliit na channel dahil tayo po'y nag-umpisa lang, no? Baguhan po tayo na vlogger, no? Si Kalahi Saban Vlog. Kayong mga DDS, kakamping, Marcos loyalist, magbigay kayo ng opinion dyan, mag-comment kayo below sa atin pong comment section. Maraming salamat at hindi kayo pababayaan ng Diyos na may-ari sa mundo, sa universo. God bless.